Magandang hapon. Magandang tanghali. Ating pag-usapan po kayo yung nagdadarasal din pala yung kurakot. Nagdadasal kay Mama Mary na bibigay ng mga Pilipino sa maayos na kalagayan. Nagdadasal ba yung kurakot na si BBM? Buong pamilya niya. Grabe pagkukunwari, ba? Marunong tumawag sa Diyos yung magnanakaw. Ba't hindi? O, para ipakita natin muna yung mga pamilya magnanakaw. O, si Bongbong, sa litrato, nakikita nyo ha? Pakita ko litrato. May mukha pa siya. Saan nga kumuha ng makapal na mukha ito? Di tinatabla ng hiya. Magdadasal pa. Grabe ito mga ito ah. Ano sinabi nila? Tingnan natin sinabi nila. Sabi nila, you can feel the sincerity of the first family. Kahit anong bato nyo sa kanila, na kung ano ng kasinungaling, kabutihan pa rin babalik. Nako, may kapal pa rin kayo ng mukha na isa sa... Ang nasa litrato sa pinakakaliwa si BBM. Ang kasunod, babae, di ko kilala to. Sunod si Sandro Magnanakaw. Katabi niya, nanay niya kasunod, nakatayo. Sa harap si Imelda Magnanakaw. O sa kanan, sa kaliwa ni Imelda, isa pang anak ni BBM na hindi niya kaitsura. Pareho sila ni Sandro, hindi kaitsura ni BBM. Tapos ang kapatid ni BBM sa dulong kanan, si Irene ata to, kung hindi ako magkamali. Have a wonderful Sunday daw. May the Lord blessings overflow in your life today. Nakakahiya naman ito mga pamilyang ito. Pamilya magnanakaw. Ito pang dasal-dasal niya. Mensahe pa niya. Mayroon pang mamameri pa na kanilang ginagawa. The President Ferdinand Marcos Jr. on Monday urged Filipinos to draw strength from the life of the Blessed Virgin Mary in building a country that praises God at its center and upholds the dignity of every Filipino. He made the remarks as the nation celebrated the Feast of Immaculate Conception. Pero mo may gana pa magsalita yung ganun. Kaya nagdadasal ako kay Mama Mary na patayin ka na eh. O, bahala na si Mama Mary sa'yo. O di ka wag mo na patayin kasi kailangan makulong ka muna. Biro mo mali-malita. Ito, pakita ko sa inyo mali-malita na ninakaw niya. Mali-malitang pera. Lahat ng malita-malitang pera na nilatag ni Saldico. Dati kakampi mo. Ngayon, the only in any, so sa Tagalogin ko, sa lahat ng mga nakawan po na nangyari, hold upan, lahat, walang pinaka-the best na ebidensya na ikaw ay nagnaka, kundi yung kakampi mo ang magsalita. Yung mga kasama mo sa krimen. Yan po sila ang pinaka-the best magsalita sa krimen na ikaw ay nandun. So, ito po, titingnan natin isa-isa ha. Parang hindi pa rin natatabla ng hiya itong mga makakaliwa eh. Makapink, makadilaw, dipinsan pa na si BBM, lalo si Risa Hontiveros. Pilit pa rin niyang kung mag-investiga sa Blue Ribbon Committee. Pilit niya hinahanap yung mga mula sa panahon ni Duterte ng mga flood control. Ang liliit ng flood control projects no? Kung meron man. At saka wala akong nakitang ghost project doon. At pilit niya binabalik ang pinag-usapan, pinakamalaking trilyon na nakawan. Kaya hindi dapat ito maging presidente itong gagang ito eh. O, tingnan nyo yung ito yung ebidensya ng nakawan. O yan, anong petsa yan? May 14, 2024. Cash out, 1 billion. O, kita nyo sa litrato? Katabi siya, sa gitna siya ng Maserati tsaka ibang sasakyan. Yung Maserati, yung sa kaliwa, yan po yung may conduction sticker na UUL 90960. O, ito naman, December 14, 2024. Cash out, 250 million, 5 luggage, o 5 maleta.
O ito naman, litrato. October 2, 2024. Cash out, 27 luggages. Bahay po ito ni Romualdez, diniliver. 27 luggages, ang total 1 billion. Diniliver kay RR, 7:30 p.m. Oh. Isa pa, May 1, obviously pinadala ito na kinuna ng litrato, pinadala sa kanila. Kasi may message pa eh. May 1, 2024. Cash out, 34 luggages, total 1 billion, delivered to RR, 8 p.m. May 2, 2024. Tapos, January 12, 2025, cash out, 500 million. Ilang malita to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grabe kayo ha. Ito naman, malita na malalaki. 500 million. 11 lamang kasi malalaking malita. January 17, 2025, dineliver. Ito pa, dineliver kay Bongbong. Kay Romualdez pinadaan. Ilan to? 500 million. Naka-deliver noong August 8, 2024. Cash out. Ito. Litrato yan. Nakikita nyo ha. Ito. 1 billion delivered to RR November 15, 2024. Yan. Ilan yan? 28 luggages. Ito. 1 billion din again. 30 luggages. Bahay din naman ito ni Migan, ni RR, ni Romualdez. Ito, July 15, 2025. Tapos ng election, nag-deliver pa rin. 500 million. At ang dineliver ito alas 7 ng gabi. Yan. Dineliver. Cash out. 1 billion delivered to RR. 7:14 p.m. July 16, 2024. Ito, February 10, 2025. Dineliver. Total of 500 million. Dineliver noong alas 6:34. Tapos, ito, dineliver noong 1 billion, June 14, 2024. Ilang malita to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 na malita. Ito naman, 1 billion. Dami nito. Malalaking malita. July 27, 2024. Alas 8 ng 13 ng gabi. Ito naman, 1 billion ulit. November 29, 2024. 28 na luggages. Alas 7:54 ng gabi. Kinulan. Diniliver. At nakikita yung Maserati ni Romualdez. Yung kotse na Maserati ni Romualdez, UL 0960. But sinadya talaga ito ni Saldico na ipakita yung tawag nito, yung conduction sticker para malaman na ebidensya kay Romualdez talaga. Yan, palakihin natin. Sunod. Delivery, malaki yan ha. Kikita ninyo sa litrato, malaki yan. Andyan pa rin ang Maserati. Yan po ang katkawatan na magdasal pa kay Mama Mary. Prueba ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na malita. Grabe kayo. So, ang halaga 500 million. Dineliver kinunan ng litrato ay alas 6:49 ng gabi. Sa bahay ni Romualdez yan. Yan, may chinilas pa ni Romualdez. So, ito, kay Romualdez ito, andyan pa rin, may isa pang nakita pa rin na Maserati. Ilan ito? 400 million. August 16, 2024, alas 6:23 ng gabi. Ang mga litrato po na kinuha nito, ang cellphone po, alam ko yan, ang cellphone,
Kapag binuksan pong litrato, mayroong tinatawag, kunin mo ang properties niya. Pag kinlik mong properties, nako, lalabas kung saan ang lugar kasi may GPS ang cellphone. Mako-confirm ang lugar kung saan nakuha. Ito naman, no? Ano ito? March 12, 2024, 35 luggages, 1 billion delivered to RR. Alas 7:27 ng gabi. Grabe kayo. O, ito naman, napansin ko, pare-pareho yung mga tsinelas na nakalagay sa pintuan eh. Ibig sabihin style pala ni Romualdez sa bahay niya, pag pumasok ka, iwan ng sleeper sa labas ng pintuan. Ayan. Ilan ito? 480? 500 million. Noong March 11, 2025, kinuha ito nung alas 2 ng hapon. June 27, 2024, alas 9 ng gabi. 1 billion. Putang ina. Grabe. Yan ito. May 29, 10 luggages, 500 million delivered to RR, 7 p.m. Ayan. Ito pa. January 8, 2024, alas 8:40 ng gabi. 30 luggages, 1 billion. Matindi. Ito, June 3, 2024, 1 billion cash out kay Rad alas 9 ng gabi. Yan andyan pa rin yung Maserati na sports car katabi. Grabe kayo. Ito, 1 billion delivered to RR nasa loob ng bahay ni Romualdez. April 16, 2024, alas 4 ng hapon. May litrato dito Hindi natin maklaro. Sige, hayaan mo lang litratong yan. Ito, June 14, 2024, cash out 1 billion, alas 7:56 ng gabi. Ayan. Sa gitna ng Maserati at saka isa pang kotse. Ito iba na naman ito, September 16, 2024. 18 luggage, 9:16 p.m. Total of 500 million. Ito, February 1, 2025, cash out, 15 luggages, 500 million delivered to RR, 6:33 p.m. So, ayan. So, iyan po yung ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang kamera. Ay, nako. Hindi pa kayo maniwala na nagnakaw yung Bongbong Marcos sa kanya, Kwan? Grabe kayo. Yung mga makakaliwa, mga pinklawan, kumakampi pa rin kayo. Binabayaran ba kayo ni Lisa Araneta Marcos? Lahat ng mga itong ebidensya laban sa kanila, ang sinasagot nyo lagi lahat po yan na magnanakaw, yung mga kontraktor, ay nasanay din sa panahon ni Duterte. Anong kinalaman ni Duterte dito? Grabe kayo. Tapos ito pa, may papakita ako na ito, nangangkin ng proyekto. Akala ko ba anti-China ka? Bakit ngayon pro-China ka na, BBM? Pro-China na si Gago Dahil pumunta siya dun sa Davao City at inangkin yung tulay na gawa ng China. So pro-China ka na ngayon. Tapos tinitira niyo yung mga Duterte na pro-China, kayo o pro-US. Grabe kayo, mga maluko kayo Ito. Ito, pro-China. O may Davao River na Bukana Bridge. Ayan, China Aid. Libre po galing China at niligawan niya ni Duterte ang China na magbigay ng libreng tulay. Tapos ang kinin mo. Anak ko, nakakahiya ka talaga. Tapos ito naman. May yung Cebu na
na tulay, hindi naman inangkin ni Duterte, pero pinasinayaan niya, inaugurate niya. Kasi kinilala niya rin sa panahon ni Noynoy Aquino ito nagsimula. Yung Cordoba Bridge sa Cebu. Ang CCLEX 8.9 kilometer mula Cebu Island, mainland ng Cebu, at saka papunta sa Cordoba Island. Ito naman ang ginagawa sa Davao, yung Maakan flyover, ay hinahanda rin na angkinin na rin nila to. Kasi matatapos ng December 2025. Pero nagsimula ito ng nung panahon na lang ni Duterte, ni BBM. Pero itong tinatawag na Kabagan Bridge, hindi na inaangkin ni BBM kasi nahulog ang bahagi ng tulay. Pero ang hindi niya sinasabi sa bansa, yung tulay, 12 bahagi po yan. Yung unang bahagi kay Noynoy ginawa. Yung sa gitnang bahagi na sa may bandang tubig, kay Duterte ginawa. Yung pagtapos ng tubig, palupa na, ginawa ni Duterte, ni BBM. Yan po ang nawasak na, yan po nahulog. So, very clear kung sino ang may kasalanan dito. Sigurado ko na kay BBM na side yan kasi nung panahon na yun na July 2023, papasok magiging congressman na si Erwin Tulfo. Binatikos pa to ni Erwin Tulfo yung mga DPWH ni BBM. Mga opisyal. Kasi hindi na madaanan ng kahit itik daw, hindi makadaan. O ito ngayon, totoo nga, pati itik, hindi makadaan kasi dumaan ng truck, hulog. Yan ang gawang BBM. So, yan po ang mga produkto ni BBM. Tapos sasabihin ninyo, Duterte, lahat na lang ng kasalanan ni BBM, tutulak nyo kay Duterte. Kasama dyan sa mga pakana dyan, mga sindikato na ganon, ay mga dilaw, mga pink. Number 1 niya magtutulak, magagawa ng kwento. O si Kainso. Mga ibang vlogger din, gagawa ng ganon, na nagmamaskara na oposisyon. Nako naman, oposisyon, di naman tumitira kay BBM. Yan. Yan na lang sa inyo, makikita nyo ang katotohanan ng buhay. Kaya pinagdadasal ko na sana sa pamamagitan ni Mama Mary, magkaroon ng divine intervention. Ano ba yan? Kailangan makialam ng Panginoon. The only way na matanggal tayo sa pangil at mga kuko ng mga kawatang agila. Tanging Diyos lamang. Gaya nung ginawa ng 3 bagyo na sunod-sunod. Bagyong Krising, Dante Emong, natuklap tuloy lahat ng tulay, lahat ng baha ng project control dyan sa Mindoro. Nabisto tuloy sila. Tapos style nila ay unahan ni BBM, nagsuna siya. Inunahan niya, palabasin niya, hindi siya may sala. May sala daw ay mga congressmen. Paano naman ang congressmen nagkaroon ng proyektong ganon? Para magkaroon sila ng proyektong ganon, dapat may pundo, may pera. Tanong naman, paano magkaroon ng pera para sa pundo? Sagot, pag pinirmahan ni BBM ang budget. Sino pumirma ng budget? Si BBM, di ba? Naalala nyo noong December 20, 2024, siya sana, pipirma niya sana. Tapos pinagliban niya, ginawa niya December 30, Rizal Day, ang pagpirma. Kasi daw, maraming masyado ang proyekto. Pag-aralan pa niya, 4,000 page. So, ibig sabihin, pag sinabing pinag-aralan, ibig sabihin, alam mo na pinirman mo mga pera. Tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan. Ang may kasalanan, mga congressman mo. Ang pinaka-problema sa'yo dito, BBM. Dati, kinakampihan mo si Saldico. Tinatanong ka, bakit hindi pa nakansila passport ni Saldico? Yun, tinatanong ng mga media. Tinatanong sa social media. Sagot mo, wala pa kasing kaso eh. Wala pang korte na order eh. Pero,
ang ginagawa mo, inaantala mo ang pagproseso ng kaso laban kay Saldi. Ngayon bumaliktad din si Saldi laban sa iyo. Ang bilis ng kaso mo. Oh. Si Saldi ko ayaw umuwi dahil takot siya. Hindi 'yon ang kung hindi siya umuwi, ang katwiran ng mga dilaw, mga kakamping na kumakampi sa kanya na binibigyan ng pera ni BBM, ay ano pa naman wala pang ebidensya. Putang ina nyo. Punyeta kayo. Nagdudugtong kayo sa pagkalugbok ng Pilipinas. Kunwari kayo magagaling. O bakit? Sino ba nag-umpisa ng pagdating pagtanggal pala ni Marcos noong 1986? Di ba si Cory pumalit? Yan, hindi naman yan fake news pag sinabi kong si Cory pumalit. Sunod na tanong ko, sino mga tao ni Cory nagpapatakbo? Si Joker Arroyo number 1, di ba? O hindi naman fake news siguro pag sinabi ko si Joker Arroyo. Tapos si Joker Arroyo, hindi naman fake news ito na nagkipaglabag. Gusto pa niyang kunin yung 3 Mile Island sa Makati. Na source ng corruption din. Kay Marcos dati yan, gusto na agawin. O ngayon, kasunod, hindi rin siguro fake news para sabihin na ang kapatid ni Cory si Piping Kuwangko. Anong ginawa ni Piping Kuwangko? Nakialam sa lahat ng proyekto. Kaya tinawag ni Louis Beltran na Kamag-anak Incorporated. Kaya nga si Louis Beltran nakasuhan, the only president na nagsampa ng libel case, walang iba si Cory Aquino. Kapag nagsampa ka ng libel case, ikaw opisyal ng pamahalaan, ibig sabihin may katotohanan pong akusasyon. Nasaktan kayo. Kasi kung hindi totoo yun, hindi nasaktan si Cory. Sinulat lamang na sa Manila Standard ni Louis Beltran na nagtago ka sa ilalim ng kama nung magkudita si Gringo Honasan. Totoo yan, di ba? Hindi fake news yan, di ba? At bakit yung kasama mo sa 1986 na patanggalin si Marcos Sr. ay kumontra sa'yo? Di ba, Cory? Ibig sabihin makatao mo na inappoint na puro corrupt. So, kanino natin simulan ang kasalanan? Magsisimula ang kasalanan, sana meron na tayong pagkakataon na magbago ang Pilipinas. Pero sinayang ninyo. So ngayon, nung ando na kayo, inampisa nyo, ang corrupt dati na ginawa ni Marcos, pinalawak pa ninyo. Unti-unti, pumalit kay, ang unang korupsyon na nangyari sa ilalim ni Cory ay ganito, hinayaan niya na mahalal si Ramos na hindi na nanalo. Ang nanalo yung totoong nanalo si Miriam Santiago. Yan ang unang ebidensya ko. Mga punyeta kayo, mga dilaw, mga makakamping kayo. Mga pagkunwari kayo. O pagkasunod doon, si Ramos, anong ginawa ni Ramos? Bata ni Cory yun. Hindi ba pinagbebenta ang BCDA, ang lahat ng mga American bases na kinuha natin? Di ba pinagbebenta niya? Ang katwiran niya, modernization ng mga armas natin sa armed forces. Asan ang modernized armas? Naubos na lang na ibenta. Binenta niyo Port Bonifacio. Binenta niyo sa Camp Janhe. Lahat sa Bagyo ng mga kwan, pati sa Clark Air Base. Lahat-lahat na pinagbibenta na ninyo. Anong napala natin? Puro korupsyon. Ang mga naging sunod na opisyal. Di ba, pati si Doy Laurel, biniradyo kasi yung centennial na project natin na mag-celebrate ang Pilipinas sa ika-100 na taon bilang independyente ay ang daming proyekto. Ang unang isang proyekto na pinakamatindi, yung Expo Pilipinos sa Pampanga, 10 billion. Naging white elephant. Ang ibig sabihin white elephant, walang ginamit, hindi nagamit. Ano nangyari doon sa panahon ni Ramos? Tuloy-tuloy ang nakawan at bumagsak ang piso sa 40 pesos kada isang dolyar. Naalala niyo sinasabi, Tiger of Asia, Tiger of Asia, Tiger of Asia. Nung namatay yung tiger, naku, bagsak. Naalala ko doon panahon na yan, panahon ni Ramos.
Ang daming negosyanteng bumagsak. Utang dito, utang doon. Ang utang pa noon na uso, umutang sila sa dolyar. Maraming nagpatayo ng mga negosyo ng mga pribadong tao, umutang ng dolyar. Anong nangyari? 1997 market crash. Bumagsak ang dolyar. Bumagsak ang dolyar dahil doon sa pagbagsak ng isang trading ng Baring Bank. At isa ang Pilipinas na tinamaan ng husto kasi umutang kayo ng dolyares. Ang utang ng Pilipinas na dolyar ay tumaas ang problema kasi mula sa naalala ko na mula 27 pesos per dollar, 24 pesos per dollar, nagiging 40. Bigla. Overnight. Isang gabi lang pagitan. Ano nangyari? So naging limdak si Ramos, nawawala yung mga Philippines 2000 niya. Asan ang Philippines 2000? Pumalit kay ERAP, lalo pa na lugbok, panahon ni ERAP, lahat ng mga waiting, sinalihan. Yung kaibigan niya na si Dantitan, nagpatayo ng tinatawag na Bingo to at nagpatayo ng BW Resources. At tapos nag-insider trading. Ano yung insider trading? Merong korporasyon na ginawa nila, BW Resources, mga bata ni ERAP ang naghawak niyan, sila ni Dantitan. At si Dantitan po ang utak kung bakit kinidnap si Bobby Dacer saka si Corbito na kanyang driver. Alam na alam ko kasi personal kong kilala si Dantitan. Alam na alam ko kasi kainuman ko noon mga tao ni Dantitan. Hindi ko na babanggitin mga pangalan nila. Sa tuwing mag-inuman kami, nakikinig lamang ako. Ako'y kumukuha ng mga kwento dahil editor ako ng People's Tonight noon. Iniimbita nila ako dahil ako nagpapasok ng advertisement ng kanilang resulta ng Bingo to. Kaya narinig ko lahat ng kwento. Mga kaibigan ko, lahat ng tao nila. At ang pinag-usapan, yung insider trading, na darating ang araw, babagsak yung presyo ng BW Resources. So anong ginawa? Ang ginawa nila, inumpisan nila, sila mismo na magbarkadahan, barkada bibilhin ang BW shares sa halagang, halimbawa, 20 pesos. Ibibenta sa pangalawang barkada. Pero papel lang yun, papel. I-anunsyo sa buong Pilipinas. Binibenta yung share ng BW 20 pesos. Kasunod, bumili ang bagong kaibigan. I-anunsyo, nabili ng 21 pesos. Tumaas. Sunod kaibigan, nabili ng 23 pesos. Hanggang umabot sa 100 pesos. Nabenta. Bumili din ang tatay ni Alan Peter Cayetano na si Kumpanyero. Anong pangalan ng tatay niya? Corrupt yun, sobrang corrupt din yun. Si Cayetano na nagpo-prosecute kay Jessica sa kaso ni Freddie Webb. Anak ni Freddie Webb. So, ito si Rene Cayetano. Bumili siya. Siguro ng panahon ng hawak niya, nasa 60 pesos per share. Ibig sabihin tumaas. At binenta niya rin sa iba. Pagdating sa dulo, nabisto, ang SSS, inutusan ni ERAP na bumili ng share ng BW Resources. Ganon din GSIS. So, ano nangyari? Nagbubagsak kasi para ang bilihan po ng shares of stock, para maintindihan ninyo na nakikinig sa akin, para po yung cheque. May cheque ka, magre-discount, ibigay ko kay Enilyn Marbilla. Cheque ko. Pwede mong isangla din yan. Ikaw naman, kasi kailangan mo pera, ang cheque ko binigay sa inyo, 100 million. Ginawa mo, lumapit ka sa pangalawang tao, kailangan ko kasi pera ngayon . Pwede ba kunin mo lang 90 million na lang? Sa iyo na sobra. Kasi ang date ko ng petsa na maipapalit
ay 2 buwan pa mula ngayon. Hindi ka na makapaghintay. O kaya, pinalit mo, meron namang tumanggap. Sige, kumuha niya. Binigyan ka lang ng 90 million. So, kikita siya ng 10 million kung mapapalitan ng cheque. Ang kasunod naman, binenta niya man kasi hindi siya makapaghintay. Sa kasunod, pangatlong benta. Ang pangalawa. So, ginawa, binenta lang 92 million. Bahala na, kikita lang ko 92. 2 million. Ibinenta mo na, bahala ka na sa dulo. Yung pangatlo, na bumili 92 million, binenta rin 95 million hanggat sa dumating sa dulo. Pagdating sa petsa na dapat bayaran cheque, bagsak, walang laman ng cheque. Ganon po ang nangyayari sa BW Resources sa panahon ni Erap. Sino si Erap? Binuo yan. Kahit sabihin natin kontra sa kakampi ni Marcos Lungaro, binuo si Erap ng mga tao ni Cory. Kasi mga tao ni Erap doon, galing din sa mga tauhan din ni Cory. Ibig sabihin si Cory malinis. Ang mga tao niya ay hindi malinis. Mismo kapatid nga niya hindi malinis eh. O, pagkatapos naman ni Erap, na-impeach si Erap dahil kay Chavit Singson, ang pumanit sa kanya si Gloria. Isa pa itong sobrang masama din ito. Nakaw dito, nakaw doon. Ang problema, pinrosecute natin si Erap, panahon ni Gloria. Napatunayang nakaplander. Pinrosecute si Gloria sa panahon ni Ninoy. Umabot ang prosecution sa panahon ni Duterte. Ang problema sa atin ay mga magnanakaw, nakakawala. Bakit? Hindi ba magaling mga abogado na humawak ng ebidensya at nagpresenta ng ebidensya laban sa kanila? Magagaling po. Ano magaling? Magaling magtago. Binibenta po ang ebidensya. Bakit natatalo lahat ng mga Marcos cases na sinampa panahon ni Cory? Kasi po, sa panahon ni Ramos ay pinagbebenta ng kanyang PCGG chairman na si Magtanggol Gunigondo ang lahat ng ebidensya na original copies. Ang iba hindi pa naibenta. Dumating ngayon ito sa panahon ni Noynoy. Ang inappoint ni Noynoy sa PCGG na si Andres Bautista, binenta rin ang mga original. Kumita siya ng 1 billion. Kumita pa sa Smartmatic ng 1 billion. Naalala niyo ba yun na ang kanyang asawa ni si Patricia ay lumabas sa publiko para sabihin nakita niya mga bank accounts, mga passbook ng kanyang mister na 1 billion ang laman. Tapos marami siya mga titulo na kita na hindi niya alam, hindi pinaalam sa kanyang mister na bibili pa na siya ng mga lupa. Therefore, wala pong excuse kahit sino-ino'y malinis pero tao niya nilagay hindi malinis. Isa sa hindi malinis na nilagay dyan, si Andres Bautista ka. Ang isa pang hindi malinis na ginawa nilagay dyan, si Josephine de la Cruz na dating gobernador ng Bulacan. Nakaw dito, nakaw doon sa Philpost. Ang dami, pati si Maruas magnanakaw. Oh, dumating na ngayon. Tapos si Ninoy, si Duterte. Kay Duterte, may mga magnanakaw din. Pero hindi masyadong malaki ang pagnanakaw sa panahon ni Duterte. Bakit? Itatakot sila. Isang salita lang ni Duterte. Kaya nga, ang nakakabenepisyo lang ng flood control yung lumalapit na kay Duterte na iilan. Yan ang katotohanan. Tapos maliit lang ang halaga ng proyekto ni Duterte. 90 billion pinakamalaki. Nung lumabas sa 2022, 128 billion na. Pagdating nitong bakla na BBM, bangag na, bakla pa, alam ko, nagpapatira sa basketball player sa puwit. It's too big. Sabi ni ng audio recording ni Dean Chase, tsaka ni Maharlika, it's too big. Kasi itong mag-asawa na ito, dumadalo pala ito sa taunang selebrasyon ng mga LGBTQ. Ibig sabihin, LGBTQ, may bakla, may tumboy. Doon sa California, may tinatawag sila Folsom event. Yung Folsom event doon, pag dumaliw pa yung mga LGBTQ,
Free for all na yon. Hubad kayo lahat sa isang venue. Tirahan kayo dyan. Yan po ang Folsom event. Tapos kasama niya si Elisa. Tapos siya sabi, tikman mo yan. Alam ko gusto mo yan. Sabi, I cannot take it. It's too big. Tubig na tubig, water. O yan. Ayon yan sa dokumentado na pinalabas ni Dean Chase. Audio recording. Bahala si Dean Chase niya kasi sa Amerika niya pinalabas. Kung kakasuhan man siya ni BBM ng anti-wiretapping law violation, nasa kanya yan. But then, hindi naman lalabas yan. Ang boses, alam nga naman AI yun. Alam mo naman, pag may Xerox copy, may pinanggalingan. Ganun lang ko, kasimple lang yan. Kung may usok, may apoy na pinanggalingan. So, proceed tayo ngayon. Pagkatapos ni Duterte, may nangyaring parmali. Pero magkano lang ninakaw? Maximum 14 billion daw. Pero hindi naman ako niniwala na ninakaw lahat yun. Bakit? Maraming bakuna na dumabas sa buong Pilipinas eh. Overpriced nga lang. Yan paniwala ko. At least meron. Hindi kagaya nyo, guni-guni. Kailan man nauso yung Ghost Project? Panahon lang ni BBM. Tapos sasabihin ni Trillanes, yung mga magnanakaw sa panahon ni BBM ay natuturo sa panahon ni Duterte. Gusto ko sampalin ng gagong yan eh. Bakit ka nag-awkward mutiny kung walang pagnanakaw noon? Di ba? Sinungaling kang tao ka. Kaya hindi ka na nanalo uli ng pagka-eleksyon eh. Isa ako sa bumuto sa'yo dati nung una kang tumakbong senador. Hindi na kita bubuto ngayon. Lalaitin pa kita. Sinayang mo mandato ng tao sa'yo. Tapos gagawa pa ng kwento. Sino ba maniwala niyan? Magtanong ka sa kahit sinong abogado, sasabihin niya na si Kaufman binabayaran ni Duterte ng 150 million kada buwan. Por Diyos por santo. Paano magtotoo yan? Magnanakaw nga tao, ibig sabihin magnanakaw na tao, mapapabayad mo, papapagastos ng 150 million. Sabi niya magnanakaw si Duterte. Magnanakaw po, kuripot, may pinaka-number 1 kuripot yan. Mas kuripot ba yan sa Ilocano? Ganun na magnanakaw, walang tribo-tribo yan. Ang totoong bumabayad po kay Attorney Kaufman na hindi naman magaling, nakita ko naman produkto niya, mas magaling ako ng dihamak. I speak that without fear of contradiction. Binabayaran yan siya ng International Criminal Court, parang public attorney. Kasi lahat po ng kinakasuhan sa ICC na mga diktador dati ay wala ng pera mga yan. Lahat sila binabayaran 2 million pesos a month. Mga abogado na mga nakukonvict dyan. Hindi naman ibig sabihin pag magaling abogado may mananalo ka. Hindi. Depende sa ebidensya yan. Kung magaling na abogado lang, mapangangalagaan lang ang iyong karapatan. At kung may argumento ka na may karapatan ka pa, maipapanalo mo yan. Sa totoo lang, kung ako naging abogado Duterte dyan, number 1 ko na ebidensya dyan, simple lang. The only way na maparusahan mo ang isang tao ay kung merong batas na nagsasabi na mapaparusahan siya. Halimbawa, para maintindihan ninyo, meron tayong kaso na murder. Ikukulong ka ng habang buhay dahil may batas na nagsasabi kung ikaw ay makapatay. Tanong, kung walang batas ganun, may kukulong bang pumapatay? Hindi. Therefore, hanapin mo ngayon, meron bang batas ang International Criminal Court sa pamamagitan ng Rome Statute na nagsasabi na pwede pang ikulong kasuhan si Duterte sapagkat kahit na sabihin natin na umalis na ang Pilipinas sa ICC? Sagot, wala. Walang batas na sabi na ganun. Ang ICC nga na batas, ang Rome Statute, hindi mo maipapatupad kung ang krimen ay nangyari sa panahon na wala pa yung International Criminal Court at saka Rome Statute.
Kasi kapag pinarusahan mo ang tao nang dahil lamang sa nakaraan ng mga krimen, parusahan mo rin si Mao Zedong. Parusahan mo rin ang mga hari noong araw. Pati si Moses, parusahan mo. Dami rin pinatayan. Pati si Muhammad, parusahan mo kasi dami rin pinatay ng mga Arabo. Asan ang argumento ninyo? Asan ang lohika ninyo? Ang ginagamit ng mga makakaliwa at mga abogado na kumukontra kay Duterte sa ICC, pwede pa siyang ihabla at pwedeng husgahan dahil daw kuno sa Article 127, Paragraph 2. At specifically, yun yung proviso na nagsasabi, as long as there is any matter under consideration by the court, may jurisdiction pa daw. Tanong, ano ba yung any matter na yan? Is it a law that says that you can charge and prosecute and sentence Duterte? Walang sinasabi ganun. Sa ilalim po ng prinsipyo ng criminal law, kailangan everything must be clear. There must be no doubt. That's why the law, the principle says that a person can be convicted of crime if there is proof beyond reasonable doubt. And any doubt in law must be resolved in favor of the accused. May doubt tayo ngayon kung ang preliminary examination ay kasama o hindi. Dapat ganun pag-argumento ni Kaufman. Ang buboy. So ngayon, pupunta natin kay Bobby M. O ano ngayon? Trilyon lang ninakaw. Kay Sara, milyon lang. Kung ninakaw man niya, hindi rin ako niwala kung ninakaw niya. Ang ibig sabihin ng Merigris Piatos, hindi po yan pagnanakaw. Ang ibig lang sabihin ng Merigris Piatos, yan po ang paraan ng mga military officers sa pagtago ng pondo na ginagamit sa intelligence fund at pag-ibibigay sa mga tao kasi walang mga tao magsasabi ng impormasyon kung ibibisto mo silang pangalan nila. Isang ehemplo na sabi ko sa inyo. Paano ni Noynoy na tuntun kung nasaan si Marwan, yung number 1 bomber sa Asia noon, noong panahon na namatay ang SAF 44? Paano? Binigyan po ni Noynoy sa pamamagitan ng pundo galing sa FBI ng 60 million ang bata ni Marwan na katabi-katabi niya lagi. Walang ibang hiningi na impormasyon. Cellphone number lang. Itatrack na ngayon ng GPS. Kaya yun ang dahilan kung bakit pumunta sila sa Mama Sapano. Ang ugok lang doon yung general na nag-supervise sa kanila si Napeñas. Bubo. Binura nga siya ni Miriam Santiago. Napeñas, why did you compromise 44 gallant men? Hindi mo ba alam? Anong oras kayo pumasok? Nalaman, pumasok. Alas 4 madaling araw. Hindi mo ba alam ang mga Muslim nagdadasal alas 3? Gising na sila noon. So, anong klaseng general ka? Hindi naman ako premier. Pero bakit isip mo? Common sense lang. Nadamay mo pa yung ibang mga Muslim sa issue na yan. Dapat si Marwan lang ang nadamay. Di ba, Napeñas? Yun, sino ba si Napeñas? Bata ni Noynoy Aquino. Ibig sabihin, hindi magaling na leader si Noynoy Aquino. Bobo. Kasi siya pa rin ang may final na say kung kailan pumasok. Yan ang mahirap kapag ang presidente natin hindi nakapag-aral ng maayos eh. Kaya nga, yung mga hari noong araw, ang mga anak nila pinag-aaral. Kasi preparasyon para kung sila na ang papalit sa trono, hindi mauwi sa kawalan, hindi matutumba, hindi babagsak ang trono ng hari o di ka ng reyna. Yan pong dahilan. Kaya bakit? Dapat the highest form of education must be given to persons who have that quality
or potential to become President of the Republic of the Philippines. Ano ba presidente bobo? Kita man, nangyari na kay Erap. Bobo. Magnanakaw lang, bobo. Magnanakaw lang, tatanggap pa ng cheque. Jose Velarde. Sundin mo si Bongbong, walang cheque. Yung lang direktang utos, dumadaan kay Romualdez. Dumadaan kay Jojo Cadiz sa pagtanggap. Gusto mo magkano lang, kinaklaro ko lang ito para matauhan tayo lahat. Huwag nating isisi sa isang tao lang. Isisi natin sa ating lahi. Mas tama ang kanta ng asin. Tayong mga Pilipino raw ay lahing magnanakaw. So ano ang dapat sa mga lahing magnanakaw? Dapat sistema ang panlaban. Kasi may ibang mga bobo sabi, it is not the system that is defective. It is the people in the system. Bullshit. Why will you go with that theory? When in fact, you are only opening the space, the wealth, the diamonds, the gold that we have to thieves. You are opening our blood bank to Dracula. Kaya sa totoo lang, ang pinakasistema kung meron man, bakit? Pilipino ba magnanakaw? Sila lang bang lahi magnanakaw? Hindi rin po. Marami ding ibang lahi magnanakaw din. Kaya nga merong parusa sa US robbery. Kasi para kumahuli, ikukulong. Ibig sabihin, kung bakit may batas na ganon, may mga taong gumagawa ng ganon. Kung may batas tayo laban sa pagnanakaw, meron tayong mga magnanakaw. Ganon din sa Amerika, may batas din sa pagnanakaw. Sa China, ganon din. Sa ibang lahi, meron din. Ibig sabihin, lahat ng lahi ay merong mga magnanakaw din talaga. Di ba kasabihan niya ni Floranti at Laura? Saan gubat may ahas. At ito mapagkunwari, batas ni Balagtas. Kaya iingat kung salubong sa iyong ngiti. Hindi mo sigurado, di ka kampi. Pag nakangiti, hindi ka kampi yan. Mas maganda pang ganun. Kaya mga politiko, pag eleksyon, lahat nakangiti. Lahat. Kahit hindi kilala, lahat. Lahat naging kamag-anak pa. Yan tayo. Gusto pa ba natin ipagpatuloy ito? Gusto pa ba natin na hindi gurgurin yun si BBM? Klarong-klaro ng pagnanakaw. Tapos, wala pa namang ebidensya. Sampalin nga kita eh. Dapak na ang kapatid nagsasabi na adik siya. Wala nang duda yan. Sino ba naman kapatid ang maglugbok sa kapatid? Lalo ng kapatid mo, presidente, itatago mo yan kung hindi totoo. Kahit totoo pa, itatago mo yan. Pero pag umabot sa sukdulan at wala na ibang paraan, kaya nga sinabi ni Amy yan eh. Alam niyo ba? Kahit nga kayo sa inyong pamilya may mga kapatid kayo na tinatawag na black sheep of the family. Natural yan kahit sa ibang lahi. Amerika, kaya nga nakanta may black sheep of the family. Kaya na-invento ang salita na black sheep of the family kasi bawat pamilya may black sheep. Yung nga lang, pareho pa rin sheep. Yung iba, white nga lang. So ngayon, panahon naman ni Marcos, dami dyan, panahon ni mga kakampi ni Duterte noong araw. Ngayon, dyan na naman kayo kay Marcos. Kayo pa ang gumagawa ng kwento na si Duterte may kasalanan sa pagnanakaw ninyo. Tapos itong mga convenient na mga sagot na mga bobo na nagko-comment sa aking vlog, kasuhan mo, tarantado ka, kasuhan. Sino ba obligasyon magkaso? Di ba si Remulla? Mga bobo kayo. Padagdag kayo ng problema sa Pilipinas. Martisya, Imperial. Magkano binabayad sa'yo ng BBM? Kung mag-comment dito.
Kung nasa harap lang kita, nasuntok pa kita eh. Hanggang dyan lang muna tayo. Nasar na ako. Baka mawala pa. Birthday ko pa naman. Wala pa naman akong pera. Wala pa ng buong. Okay. Tama ka naman sa puntos mo, Ismael Ban. Puro hearing Senado, walang clip. Ganun eh, hearing sa ICI, puro delaying tactic. At ayaw na ngayon, nung gagawin na ngayon mga senador at mga congressmen, gagawa natin ng batas para maging permanente ang ICI. Ayaw naman ni BBM. Bakit? Napansin niya eh. Natapansin niya na isa-isa mga kakampi niya napatawag. Pati si Sandro napansin niya, pinatawag. Si Sandro, kuno matapang. Kinukumpara pa sarili niya kay Pulong Duterte na, siya ay duwag. Si Pulong Duterte, duwag. Tapos siya matapang. Pumunta siya sa ICI. Ibig mo ba sabihin, naging matapang ka, Sandro, dahil pumunta ka sa ICI? Hindi! Bakit? Executive session na sikreto. Hindi ka matapang. Duwag ka. Huwag mo sabihin, mas matapang ka pa kay Pulong Duterte. Pareho lang kayo duwag eh. Tapos ayaw, sabi ni Claire Castro, Attorney Claire Castro, hindi raw katanggap-tanggap kay BBM yung gagawa ng batas na maging permanente na yung Infrastructure Committee. Bakit? Sabi daw magdubli-dubli trabaho ng ombudsman. Bakit yung ginawa in the first place? Ginawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng presidente. Ngayon, makiayon ng ang kongreso, mga senador at kaka-congressmen para magiging buong power. Kasi kung hindi makiayon ng kongreso, wala kang contempt power. Hindi ka sisiputin. Kaya nga hindi sumipot si Pulong Duterte. Hindi sumisipot si Saldi ko nung araw. Hindi rin sumisipot niya si Romualdez, pinapagbigyan siya lagi. BBM, magkaroon ka lang ng pag-asa. Bitawan mo si Romualdez. Ikaw na lang aantay namin lilitisin pagtapos maging presidente. The only way para makasurvive ka. Sa ngayon, 21% ka. Nung nagsuna ka, akala palakpakan mga tao. Maya naman kayo! Sino ba yung kayo? Kasama ka pala dun. Ikaw pala nangunguna eh. Diskarte mo lang yun, kunwari, para hindi ka mahuli. Pero bakit mo nalaman na may huli? Hindi pa na alam ng Pilipinas na may huli. Nangyari pa na sa flood control. Hindi pa namin alam. Nagtataka na lang kami, bakit mo sinabi yun? Kasi pala, alam mo na pwedeng mangyari kasi kumukuha ka ng 2 billion kada buwan. At nakita mo na ang nangyari sa Mindoro nung umulan ng bagyo, 3 sunod na bagyo. Si Crising, si Dante, si Emong na bagyo. Tinuklap ang lahat ng ginawa mo. Pati yung hindi mo ginawa, natuklap. Ang dami mong ghost na 421 na flood control projects hindi ginawa, nabayaran. Paano mangyari yan? Mangyayari ba yan kung ayaw mo, BBM? Bakit sa panahon ni Duterte, nangyayari lang yang kontrata kung gusto ni Duterte? Ang lahat ng mga congressmen noon ay walang palag. Saan ka may makakita ng presidente? Mamamatay tao nga. Kaya dahil sa pagiging mamatay tao niya, doon natatakot ang mga kalaban. Di ba nalala rin si Lusitan? Ilang bilyon na palang utang nagpal sa gobyerno? Sabi niya, bukas pasara kita pag hindi ka bayad. Kagad-agad, bayad si Lusitan. Ganon dapat ang presidente na kukunin natin. Lahat ng hari po na naging sikat na hari, pati si Moses, pati lahat-lahat po sa ating kasaysayan sa mundo. Maraming mga pinatay. Huwag mo sabihin si Julius Caesar ay walang pinatay. Naging emperor si Julius Caesar dahil ang galing niya. Ang dami niyang pinatay ng mga kalaban, mas kahit na kasama niya. Para lamang siya ipatayin ng
ng anak ng kanyang kabit na si Marcos Brutus. So, hanggang dyan na lang muna tayo. It's up to you whether you would like to continue this bullshit thing or not. Anyway, senior citizen na ako. Bahala na kayo mga kabataan pumalit. Okay, hindi na lang muna ako kasi maraming pag binasa ko, maraming mga trolls. Isa lang, basahin ko naman nag-happy birthday sa akin. Jordi Real, happy birthday, Dr. Toto. Yun na lang batiin ang basahin ko. Ay, sabi ni Alexander Aguilar. Ibang tip muli. Nagalaw mo ata. Sige lang. Okay, patapos na rin ako. Magbabati na lang ako. Mary Jane Tarayo. Hindi ako bayaran, ikaw bayaran. Yung mga bayaran dito ng mga troll, hindi na sila bayaran. Ba't dami-dami? Bumabaha ng troll dito. Maliban lang sa kapatid ko. Dennis Causing, Mark Carson. Ay, dami ko mga kan. Biro mo, sabihin pa sa Eduardo Bacula. Bakulaw ka pala eh. Sabi mo, bagay ka boss, maging Kapitan del Barrio. Ay, di ko muna basahin. Ano lang ko, maasal lang ko. Birthday ko pa naman, mahiblad lang ako.